We need daily communion with God. Kailangan natin ng palagi, na regular na pakikipag-usap, pakikipag-fellowship, pakikipag-communion sa ating Ama sa Langit. And not only that, to enjoy His presence. Alam niyo ba na apart from the presence of the Lord, there is no such thing as good life. Kahit yung mga good time tayo. Sabado na, may mga Sabado na, good time tayo. Ewan ko bakit tinatawag nilang good time. Ano yung may mga yun? Actually, those were bad times. Kasi pag alis nila doon, ubos yung pera. Diba? Masakit ng ulo. Pagdating sa bahay, away. Good time ba yun? Kasi bad time. So, inalok din tayo pa na ma-enjoy natin yung kanyang presence if we abide in Him. So, living the Christian life apart from the Lord is a miserable life. In John chapter 10, verse sabi ng Panginoon, I am come that they might have life. And that they might have it more abundantly. So that is what the Lord is offering us. He is offering us a good life, an abundant life. At kapag hindi natin in-enjoy yung ating buhay, ay tayo ang may problema. Kaya lang Diyos, inaalok niya sa ating katulad ni David, sabi niya kay Barzillai, come down with me and I will give you a good life. Wala ka nang alalahanin dito, wala ka nang katulad dito sa bundok, wala ka nang alalahanin. I will give you a good life. And to praise Him for His goodness. In Psalms 48, sabi doon, great is the Lord and greatly to be praised. So, David was offering, siguro yung pag sa American Dream, diba? Tawag nila. Ang ino-offer na ni David kay Barzillai ay yung pinapangarap ng bawat isa. Diba? To have a good life, to have a happy life. Pero ano yung naging response ni Barzillai doon sa offer ni King David? So, una sabi niya, dito sa verse number 34, and Barzillai said unto the king, how long am I to live, that I should go up with the king unto Jerusalem? In other words, sinasabi ni Barzillai, mahal na hari, salamat po sa alok, but I am too old. Sabi niya, damanan na po ako. And I cannot go with thee. It sounds familiar, ano? Diba yung excuse na ito ni Barzillai ay familiar sa atin. Especially yung mga kapareho kong mga adults na. Masyado na akong matanda para siya. Kaya mo na yung mga bata. Kaya mo na mga young people ang mag-choir. Alam mo na, kaya mo na yung mga young people ang mag-visitation, mag-sowing. Kasi matanda na. If they are not too old, they are too young. Sila masyado pa akong bata para dyan. So, siguro, kailangan mag-mature muna ako. Kailangan siguro maging I have to grow older first before I will make decisions, or before I will contribute, or before I will do such things. And if na pag ikaw ay masyadong bata, excuse ka. Pag ikaw matanda, ganun din, meron ka rin excuse. So what else? I'm too old? It's not a good time. Basta nag-aanap tayo ng convenient time. Diba kung kailan maganda yung panahon, ay yun. Hindi magandang mag-visitation pag kumahapon, pag umulan. Pag tanghali, hindi maganda pag masyadong mainit.
Pag hindi naman mainit, pag alas 5, baka masyadong ma-traffic. Rush hour, baka magkaka-problema rin sa time. O iba naman, some other time. Sa susunod na lang, next time na lang. Sama ko yun, next time, magbibigay ako. Next time, some other time. Darating yung time na yun, huwag kang mag-alala. Huwag mo lang na mga dahilan natin. And then, ito pa, ang isang magandang dahilan. If everything's alright. Bale, pastor, pag natapos yung aking problema, pastor, ito mag-alala. Sali ako dyan. Diba? Mga ganyan. Pag natapos natin yung problema, ang problema? Kailan natatapos yung problema? Diba? Kailan natatapos yung problema mo? Kailan natatapos yung pinagkaabalahan mo? Diba? Kailan natatapos yung hinihintay mo na kapag lahat ay okay na? Alam mga kapatid, as long as nandito tayo, everything will not be alright. Saka lang mag-alright ng lahat kapag natuloy yung May 21. Kaso, hindi pa natuloy. Kaya huwag mong hintayin na magkakaroon na magandang panahon. Sabi nga ni alam mo, sa panahon, sabi nga ni possible, in season and out of season. Maganda man ang panahon, pangit ang panahon. Huwag kang maghintay ng everything is alright, saka ka lang sasali, saka lang magliligo, saka lang magbibig, saka lang ma-involve sa gawain ng Panginoon. Ito katulad na pwede na isang yang sabi niya. Maglilingkod ako sa Panginoon kapag ako'y nakatapos na ng high school. So, aral siya, nakatapos ng high school. Nung nag-graduate na ako, sabi niya, saka na lang, mag-aaral mo ako ng college. Saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon pagkatapos ko ng college. So, graduate ng college. Sabi niya ulit, di ba rin maghanap muna ako ng trabaho? Saka ako maglilingkod sa Panginoon. So, nakahanap ng trabaho. Nung maganda rin kanyang hanap ko ay kailangan magpamilya muna, mag-anak muna ako ng asawa. Maghintay mo ng mapapangasawa. Saka ako maglilingkod. Ayun, nag-asawa na. Hindi pa rin naglilingkod. Sabi niya, mga anak muna. Magkaroon kayo ng mga para mas masaya. Kailangan may magkaroon kayo ng mga nagkaroon sila ng mga anak. Nung nagkaroon ng anak, hindi palakihin mo na yung mga anak namin. Palakihin ko muna anak ko. Lumaki yung mga anak, nagkaasawa na. Hintayin ko muna yung apo ko na lumabas. And at last, isang linggo sa church. Sa wakas, nag-forward din siya. Pero, ang problema, iika-ika na. Ganyan-ganyan na. Slow motion na yung kanyang lakad. Kasi na-arthritis na At saka, madapa-dapa dahil hindi na makita yung dinadaanan. Malabo na mata. At mahina na rin kanyang pandinig because just like Barcelona, 80 anyos na Sabi niya, Lord, maglilingkod na ako sa inyo the rest of my life. Pero ilang taon na rin kanyang paglilingkod. Samantala nung siya kabataan pa, hindi siya naglingkod sa Panginoon. Di ba sa lahat ng bagay na dapat natin gawin na hindi natin ginawa, ang dami natin mga dahilan, di ba? Ang dami natin mga excuses. O sa pagpunta rito sa simbahan, sa church, ang daming dahilan. Napakarami expert ko dyan sa paggawa ng dahilan. Bakit hindi ka nakadalo ng Sunday? Kasi pastor, ganito. Diba? Lahat na ng mga excuses ay masasabi. Sa involvement sa gawain, napakaraming mga dahilan. Sa pagbibigay, ganun din. We have all the siguro iba rin sa atin. Yun nga,
Masyado kong I'm too old for that. Or I'm too big for that. Kaya hindi ako nararapat, hindi ako bagay din sa kanyang gawain. Ang gawain ko ay ganito. At tulad isa, he was asked to preach in the morning. Kaya isang sabi niya, I don't like to preach in the morning. I would like to preach in the evening kasi maraming tao pag evening. Pero parang meron mga ganun, parang sa akin, napakaling ang gawain ng Panginoon para sa kanila. Ay sabi niya, I am too old, I'm too big for that job. Ano ba yung excuse ni Barzillai? Sabi niya, it is too much. I am this day 4 years old, verse 35, and can I discern between good and evil? And Barzillai said unto the king, how long have I to live that I should go with the king unto Jerusalem? Verse 12, can thy servant taste what I eat or what I drink? And can I hear any more the voice of singing men and singing women? So he said, it is too much. Sabi, mahal na rin aking paglakbay. It will be too much for me. Pag ikaw pa inalok ng Panginoon, aalokin ka ba ng isang bagay para ikaw ay pahirapan? Para ikaw ay dumanas ng hirap? Hindi po, ang offer niya ay magandang buhay. Pero sabi niya, it is too much for me. Kasi nga meron siyang ibang plano eh. Sa atin, I would attend Sunday morning, but not Sunday evening. Kasi sobra na, ano na nga eh. Yung mga katuloy ko, sa baga lang. Eh bakit tayo mga baptist, kailangan pang meron pang Sunday afternoon, meron pang iba pang mga fellowship. Youth fellowship, meron pang ladies fellowship, tapos meron pang Wednesday. Diba? Tapos meron pang choir, practice. Meron pang soul winning. Di ba sobra na yun? Eh, nagpupunta na ako ng church. Bakit kailangan pa ako mag-soul winning? Eh, dala-dala ko na yung aking buong pamilya. Bakit pa kailangan mag-soul winning kami? But it is too much. Because he had a different plan. And ano pa yung dahilan ni Barzillai? Sabi niya, it is too far. Sabi niya, masyadong malayo yung kanyang pupuntahan. Diba, there are Christians na they will only serve for their own convenient time or for a certain time. Kasi may mga Christian na parang contractual yung kanilang paglilingkod, parang casual, no? O gano'n, kung tapos na yung kanilang kontrata, ay tapos na. So hanggang doon na lang ako. At gusto kong maglingkod kung kailan ko gusto. Napupunta ako kailan ko gusto. So, conditional na paglilingkod. Di ba, ay maglilingkod sa akin if. Pero tayo malaking if niya. If. Kung meron akong sasakyan, ay sasama ko sa visitation, ayaw ko maglakad. Ayaw ko magulan na, ayaw ko magulan. If I have the money, if I have a lot of money, saka lang ako maglilingkod. If I have this, if I have that, saka lang maglipat pag hindi dumating yung expectation mo. Parang linilimitan natin ating sarili sa ating paglilingkod. Parang gilagyan natin ng limitation. Yung ating paglilingkod sa
Panginoon. Pag convenient lang tayo, saka lang natin gusto, ano? Pero pagdating na ng mga, parang ibang mga, pag blessing, ay, yan, pagdating sa blessing, ay alis ko yan. Hindi mo na kailang pagsabi, pagdating ng blessing. Pero pagdating na ng ibang mga bagay na, ay hindi mo sila maasahan. Ano kaya kung ating Panginoon Kristo ay ganoon din? Ano kaya pag sinabi ng Panginoon that it is too far? Ano kaya kung sinabi ng Panginoon, ipinanganak na akong parang kawawa na ako ipinanganak ako sa lutlukan. Tapos, kinuntuya pa ako. Tapos, nireject pa ako. Hindi na ako kailangan pumunta doon sa cross ng Calvary. Diba, paano kaya kung gano'n ang sinabi ng ating Panginoon Kristo? Sobra na yan, sobra na kayo, gilahit nyo na nga ako, nireject nyo na ako, pupunta ako doon sa cross. To die. So, sobra na yun. Paano kaya kung gano'n ang ginawa ng ating Panginoon? So, my question is, how far have you gone serving the Lord? Gaano ka na ba kalayo sa iyong paglilingkod sa Panginoon? O kaya, hanggang kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Hanggang kailan ka susunod sa Panginoon? Yung iba, maglilingkod lang sa Panginoon as long as yung daan ay maganda. Now, as long as the way is smooth. As long as walang problema, as long as walang trial, okay lang maglingkod. Pero kapag medyo rough na yung daanan, masalimot na yung daanan, and then, are you still going to serve God? Pag dumating na yung mga matitinding pagsubok sa buhay, are you still willing to follow the Lord? Sabi ko kanila, as long as we are in the world, ay hindi magiging okay sa lahat ng pagkakataon yung ating buhay. There will be turbulent times in our lives. Just like nung pabalik kami dito, ay nasalubong namin yan, yung turbulent na weather. Sabi ko, hindi na ako babalik ng Cebu. Kung ganito rin na i-announce pa nung pilot na we are experiencing a turbulence. At umakalog-kalog yun. Pastor, hinintay ko na lang na mamatay yung makina. Ano kayo pag namatay yung makina? Tapos tayo sa Milan. Diba, so gusto lang natin, kapag okay ang lahat, di ba? Sabi ko kanina, kapag okay ang lahat, okay ang maglingkod. Di ba? Pero pag hindi okay ang lahat, ay nagdadalawang isip tayo. And we are thinking over. Parang sabi, parang contractual. Are you good only for 5 years? Iba, naglilingkod sa Panginoon, 1 year. Pagkatapos hindi na naglilingkod. Iba, 5 years ang kontrakt. Yung iba, 10 years ang kontrata. Pero ang ating Panginoon Kristo, He went all the way to the cross. From His birth until His death, He went all the way. Now, ating Panginoon Kristo, in the same manner, the same way, is also giving us an invitation. Number 1 is the call of salvation. Doon sa Matthew chapter 11, verse 28, Bible says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Maaaring nandito ka sa loob ng simbahan ito, and you are not saved, hindi ka pa ligtas. Hindi ka pa nakakatiyak ng inyong patutungan pag ikaw ay namatay. Ano sabi ng Biblia? Ang mga unsaved, ang mga hindi